Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Samantala, naniniwala naman si Speaker Martin Romualdez dahil sa mataas na interes ng ilang mga global leaders sa Davos, Switzerland, kaugnay sa Maharlika Investment Fund na pinakilala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga world leaders na sa isinagawang Philippines Country Strategy Dialogue, at dito nakita ang maraming interes. Sinabi ni Romualdez na ang swift passage ng House Bill number 6608 ay nagtatatag ng Maharlika Investment Fund na pinagana ng Pangulo at ng delegation ng Pilipinas na i-take advantage ang mga oportunidad na magdudulot ng positibong development sa ating bansa. Malaki din ang maitutulong ng Maharlika Investment Fund para mapondohan ang mga infrastructure projects sa ating bansa. Nagkausap sa telepono sina National Security Advisor Eduardo Anyo at United States National Security Advisor Jake Sullivan dahil sa ilang usapin. Anya sa White House na tinalakay ng dalawa ang pagpapatibay pa ng alyansa ng Estados Unidos at Pilipinas. Pagtitiyak din anya ng dalawang opisyal na mananatili ang magandang samahan ng dalawang bansa. Siniguro din ng mga ito ang pagtutulungan para sa maayos na anumang usapin. Magugunitang kamakailan lamang ay tinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Secretary Anyo na maging National Security Advisor bilang kapalit naman ni Professor Clarita Carlos. Dapat na sigurong gawin mong parte ng iyong gabinete si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang panawagan ng marami sa ating mga kababayan matapos nga di mo nang hindi nila maintindihan na nangyayari ngayon sa kasalukuyang pamahalaan na pinamumunuan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero bagong lahat mga kabanat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, huwag mo nang patagarin yan. I-subscribe mo na yan at huwag mo nang kalimutan i-click ang notification bell para mas mag-i-update ka pa lalo sa lahat pa ng banat videos na i-upload namin. At yun na nga mga kabanat, gawin mong advisor ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang naging panawagan ng marami sa ating mga kababayan sa kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil ayon di mo na sa kanila ay hindi na daw di mo nila maintindihan ang nangyayari ngayon sa pamahalaan dahil mali-maling mga tao daw kasi ang pinagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At pa di mo nila kaya daw di mo nila piniling iboto at suportahan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong nagdaang ngalalan kasi akala daw di mo nila ay gagawin niyang maayos ang bansa at gagayahin niya pamamaraan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaya naging maunlad ang kanyang pamamalakad noong panahon pa niya. Pero sa nangyayari ngayon sa kasalukuyang administrasyon ay parang kabaliktaran daw di mo nangyayari. Wala naman daw di mo silang ma-question na performance ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang kanila lamang di mo hindi maintindihan ay kung bakit kung sino-sino at hindi mapagkakatiwala ang mga tao ng pamahalaan ng kanyang pinagkakatiwalaan. Dagdag pa di mo na marami sa ating mga kababayan ay ito daw talaga di umano ang eksaktong nangyari sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Edwin Marcos Sr. na halos lahat ng kanyang pinagkakatiwalaan noon at tinuring na kaibigan ni siya rin mismo ang dahilan kung bakit siya napatasit at napabagsak sa kanyang pwesto. Kaya naman panawagan ng marami sa ating mga kababayan ay dapat magising na daw di umano ang kasalukuyang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas at kanya na di umano maisip na dapat na siya maging pihikan sa pagpili ng mga tao upang sa ganoon ay hindi na siya matulad sa nangyari sa kanyang ama noon. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media.
hahays, wala na tayong magagawa pa kasi nandito na ang problema. Kaya dapat na lamang natin gawin dito ay mag-isip kung paano marisolba ang problema sa ating mahal na bayan. Pero kung ako ang tatanungin, isa lang talaga ang naiisip kong solusyon sa lahat ng problema natin sa ating mahal na bayan. Dapat ilagay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang gabinete. Ang pinaka-perfect niyang gawin dito ay gawin niyang advisor si Duterte, kasi kung si Duterte ang kanyang advisor ay for sure na lahat ng kanyang magiging desisyon ay magiging tama, kasi alam naman natin na talagang sobrang galing ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na leader. Siya lang talaga ang nag-iisang presidente na ginawang lahat ng kanyang makakaya para lamang maging maayos ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino, at lahat ng kanyang desisyon ay hindi para sa ikabubuti ng kanyang sarili kundi para sa ikabubuti ng ating mahal na bayan. Naging sobrang mababa ang criminal case sa ating bansa at mas lalong halos mawala na ang kaso ng iligal na droga sa ating mahal na bayan, at ang lahat ng iyon ay dahil kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya kung gusto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mas lalo pang umunlad ang ating mahal na bayan, ay dapat gawin niyang advisor si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Duterte is back. Sa naging komento na ito na marami sa ating mga kababayan ay talaga naman na gusto na nilang maging advisor ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dahil ayon din mo sa kanila ay talaga naman daw na sobrang fit na fit si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa posisyong advisor, kasi mapapayuhan niya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng kanya magiging desisyon, upang sa ganun ay magiging tama na ang lahat ng kanya magiging hakbang sa pagpapaunlad ng ating mahal na bayan. Dagdag pa di mo na nila ay kung hindi daw di mo na ito gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at magpapatuloy lamang siya sa kanyang ginawa ngayon na pagpili ng mga mali-maling tao, ay hindi daw di mo na malabong mangyari na maulit sa kanya ang nangyari sa kanyang ama, na halos lahat ng kanyang pinagkakatiwalaan ay iniwan siya sa ere at inilaglag, na siyang naging dahilan kung bakit dati ay pinatalsik o napatalsik si dating Pangulong Ferdinand Idrin Marcos sa kanyang posisyon. Kaya naman para maiwasan ito ay kailangan niyang ng kapangyarihang Duterte upang sa ganun ay maging wais ang lahat ng kanyang magiging desisyon sa pagpili ng mga taong kanyang itatalaga sa bawat importanteng posisyon sa ating mahal na bayan, upang sa ganun ay hindi na malagay pa sa mali-maling tao at hindi na malagay pa sa alanganin ng kinabukasan ng ating mahal na bayan. Yung kabaitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinamantala na nga ba? Tinatanong ko. Kayo, anong tingin ninyo? Sinamantala nga ba siya ng mga negosyante o kung sino man, lalo na ho sa usapin ng mga pagkain at kung ano-ano pa? Ako nakikita ko, nakikita ko parang may umaabuso sa kanya. May umaabusong sektor, lalo na mga negosyante. Kasi itong usapin ng tungkol sa itlog, tungkol sa sugar, tungkol sa sibuyas na walang katapusan, at iba pang mga smuggling item. Negosyante ho at may kasapakat sa gobyerno eh. Inaabuso na nila, sa tingin ko, ang kabaitan ng ating Pangulo. For the past 6 months, or going 7 months na tayo pagdating ng January 30, 7 months na ang ating Pangulo as President. Kasi po siya June 30 noong 2022. So, ang dami hong sinasamantala eh. Pero, meron pong limitasyon at may hangganan ang mga kabaitang yan. Hindi natin alam kung hanggang kailan yung kabaitang yan ng Pangulo. Dahil kasi mismong si Senator Amy Marcos, ang super ate, ang nagsabi niya, magalit ka na. Magalit ka naman. Sinasabi na rin niya sa kapatid niya. Inaabuso na tayo ng mga traders, ng mga negosyante. Sinabi na yan ng super ate. At yan ay nababasa rin ng Office of the President. Ang maraming nangyayaring mga balita na naglalabasan sa mga legitimate na mga media man. Okay? Na naghahatid ng mga balita, kasama tayo doon kasi po araw-araw nasa television at radyo tayo at nandito sa social media. So nakakarating sa Pangulo yung mga hinaing ng taong bayan na nagiging biktima ng sa tingin nga natin, siguro yan din ang tingin ninyo, inaabuso yung kanyang kabaitan. Kaya sabi ko nga, may limitasyon, may mahangganan, malay nyo, dahil sinabi na ni super ate ng Pangulo, Amy Marcos, Senador, na magalit ka na. Magalit ka naman dahil inaabuso na tayo ng mga negosyante at kawawa naman ang consumer na Pilipino. Malay niya dahil nagbiyahe lang, makapagagaling ng Europe or pagbalik papunta ng Japan, tapos ilang araw lang babalik na dito, baka dyan na ho talaga ipakita ang kamay na bakal. Ibig sabihin, pagpapatupad ng batas. Diba? Huwag natin kalimutan yung July 25 State of the Nation Address. Anong sinabi ng Pangulo doon? Rule of law. So, alam niya, may mga batas dapat umiral. So, ibig sabihin, yung umaabuso, nagsasamantala sa kanyang kabaitan at magsasamantala sa taong bayan, batas papairal. Yan ang hinihintay natin.
sana iparamdam ng Pangulo ang sinasabi niyang rule of law, pagpapairal ng batas. Ayan. Okay? Kayo, ano inyong masasabi sa iso niya? Talaga bang inaabuso na siya ng ibang sektor? At panahon na ba talagang ang Pangulo ay magpakita na ng galit? Kung hindi man galit, ay direktibang magpapatupad ng mga batas na walang sasantuhin? Nasa pribadong sektor man ito? Or kakampi sa gobyerno, kasapakat? Kasi alam nyo, ang smuggling, may kasapakat yan. Ang smuggler, meron niyang kasabwat. Hindi maglalakas ng loob ang mga negosyanteng involved sa illegal na pagpapasok ng kargamento kung walang nagbibigay ng proteksyon, kung walang kasapakat. Bago nag-import yung mga yan, bago nag-decide na magparating na kung anumang produkto, malawakan din ang kanilang mga meeting at paghahanda. Plano, hindi ho yan pagising sa umaga, mag-import ako bukas. Hindi ganun. Mahabang proseso yan. Inaalam nila kung sino ang dapat na makapagbibigay ng proteksyon, sino ang magiging hadlang sa kanilang negosyo. So, planado yan. So, ibig sabihin, ang mga smuggler na iilang mga negosyante, hindi ko nila lahat, na umaabuso, may kasapakat yan sa law enforcement agency at ahensya ng ating pamahalaan. Maaaring may kasapakat yan taga-customs, maaaring may kasapakat yan taga-Department of Agriculture, kasi ang DA ay nagbibigay ng import permit. Kung walang import permit, illegal talaga yan. Eh, yung iba may import permit, legal yung pag-import pero sinisingitan ng palaman. Halimbawa, ang sinabing import, o mag-import ka lang ng 10 tonelada ng sibuyas. Aba, ang ginawa ng negosyante, 20 tonelada ang pinadala. Di yung 10 sabit. Yung 10 ay illegal. Yun, smuggling yun. May kasapakat. Tama yung sinabi ni Estrelita Herosi, may kasapakat yan. Sabi naman ni Susan, pera-pera talaga, Sir Mike. Kung nakita mo, itong dalawang ito, halos parang nag-uusap eh. Yung mga pananaw nila, totoo yan. Ako, hindi na aking paniniwala. Hindi magagawin ng mga negosyanteng may kinalaman sa illegal na mga plano na activities kung walang kasapakat, walang protektor, walang perang involved. May sabihin, kung walang pera, hindi yung gagalaw. Pera ang ginagawa nila. Tama yun. Eh, alam niyo kasi, mahirap ang buhay sa totoo lang ho. Maraming Pilipino, hirap ang buhay. Tapos na yung Paskuhan, tapos na yung may perang pansamantala. Ngayon, January, or ano ba yan? Inventory ng mga negosyante. So, mauubos na yung perang napamaskuhan or 13-month ng mga manggagawa. Ay itong pataas na mga bayarin na binanggit ko na nakaraang mga araw, oras, ang dami. Ilaw, power, di ba? Pamasahe, kung ano natataas. O, di ba? Pagkain. So, kung hindi makokontrol at sasamantalahin ng mga smuggler, magkaroon ng mga smuggling item, di ba? May kasabwat yung mga yan, may kasapakat. Inuulit ko, pwedeng taga-customs, pwedeng taga-Department of Agriculture. Hindi yan magagawa nilang walang kasapakat. So sana sa pagbabalik ng Pangulo at kayo pong mamamayang Pilipino, hindi lang ang 31.5 million na bumoto sa Pangulo. Lahat tayo mga Pilipino, kayo bumoto man o hindi, tapos ng eleksyon, dapat tumutulungan natin ang Pangulo. Kung sa palagay nyo, manawagan kayo na i-challenge nyo ang Pangulong gamitin na, i-implement na ang mga batas, kamay na bakal laban sa mga abusado. Bakit hindi? Kasi tayong consumer at maliliit na consumer ang apektado nitong smuggling item at ng mga smuggler na paulit-ulit ilang dekada na ginagawa ito. So, yan ang tanong natin. Kabaitan ng Pangulo, sinamantala na nga ba? Ayan, sagot po kayo at nasa inyo po ang kamalayang. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.